Biker Adventure YouTube channel. Magandang gabi mga kababayan. Samahan nyo ako dito sa ating kaunting talakayan mga kababayan, patungkol sa congrats pala mga taga sa Maisog Rally mga kababayan. Successful ang Maisog Rally kahapon sa Angeles, Pampanga. Mabuti pa mga kababayan, ang mga Mikini, mga Kapampangan, mga kababayan ay maisog, no? Nanindigan talaga, hindi sila natatakot mga kababayan sa panggigipit ng Malacanang, no? Mainit talaga lang tinatanggap ang Maisog Rally mga kababayan, at saka ang mainit na pagtanggap sa mga Kapampangan sa ating mga tagapagsalita mga kababayan, lalong-lalo na kay Mayor Baste Duterte. Kumusta pala yung mga mga nagsasabi na tumiklop na daw ang tuhod ni Mayor Baste Duterte? Kaibigan, mamaya ipaparinig ko sa inyo mga kaibigan kung sinasabi mong tumiklop na ang tuhod ni Mayor Baste Duterte. Hindi ho marunong tumiklop yung mga yan mga kaibigan kung para sa kapakanan ng mga mamamayang Pilipino. Kahit mga kababayan, higit pa sa sarili nila mga kababayan ang pagmahal nila sa mga Pilipino. Tandaan nyo yan mga kababayan. Yung mga bayarang vlogger ni PBBM ang nagsasabi niyan. At saka mga kababayan, itong Maisog Rally nga pilit talagang pinipigilan ng Malacanang. Ano kasi itong mga kababayan, mayroon talaga ditong ayaw nilang marinig sa mga sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na yung pahayag ni Attorney Glinsong mga kababayan. Apat ang dito mga kababayan, ang topic ng Maisog Rally. Siguro mga kababayan, kung naging mabuti o maganda naman ang pamamalakad ng ating administrasyon ngayon mga kababayan, wala naman dapat itong Maisog Rally. Wala naman dapat mga kababayan itong pagtipon-tipon upang ipahayag ang mga saloobin ng mga mamamayang Pilipino na naghihirap at nagugutom mga kababayan. Ito dapat ang mapansin ng ating mahal nga Pangulong PBBM. Dapat mga ganitong pagkakataon mga kababayan nga mayroon ng mga taong nagrereklamo, may mga hinaing ng ipinapaabot parating sa kanila. Dapat mga kababayan, ito ang gawing guide ng ating presidente. Kung ano yung hinanaing ng taong bayan, dapat yun ang tutukan niya mga kababayan. Huwag siyang makinig sa mga nakapaligid sa kanya at susulsulan siya na gawin nila ang political initiative mga kababayan, no? Isang tabi muna nila yung pag-aaminda mga kababayan sa konstitusyon, no? Pinipili talaga lang amindahan mga kababayan ng ating saligang batas. Gusto talaga nila na manatili sa pwesto. Ang mga kababayan, panahon ni Marcos Sr., si Marcos Sr. din mga kababayan ang nanatili sa pwesto sa loob ng mahigit 20 years. Gustong-gusto rin gayahin ni Dayon Jr. mga kababayan, pero ang pagkakaiba, si Marcos Sr. mga kababayan, mayroon siyang paninindigan. Katulad noong mga kababayan. Kasi sa ngayon mga kababayan, ang martial law undeclared yun. Pero itong nangyayari ngayon sa ating paligid mga kababayan ay nagpapahiwatig na talaga ng isang martial law. Ito isang martial law mga kababayan at mas masahol pa kaysa martial law ni Marcos Sr. Mga kababayan, nung panahon ni Marcos Sr., lumakas ang ulan at medyo di na tayo makarinigan ito mga kababayan. Noong panahon ni Marcos Sr. mga kababayan, nag-declare siya ng martial law. Pinoproklama niya mga kababayan
ang 1081 Proclamation, mga kababayan. Pero ipinaliwanag niya, mga kababayan, sa taong bayan, nagsasalita siya sa harap ng telebisyon. Kasi ang insurgency noon, mga kababayan, ang kilusan ng mga NPA, mga kababayan, ay talagang nasa ano na, lumalawak na, mga kababayan. Umabot na sila sa Nayunan, sa Metro Manila, mga kababayan. Kumakatok na sila sa Metro Manila. Talagang nagmagulo, mga kababayan. Pinaliwanag ni si Marcos Sr. kung bakit kailangan niya mag-declare ng martial law. Kasi, mga kababayan, may dahilan siya noon magulo, ginugulo siya. Ang kanyang pamumuno, ginigulo ng mga kakaliwang grupo, yung mga CPP, NPA, mga kababayan, kasi lumalakas na ang mga NPA noon. Pero itong martial law ni Marcos Jr., mga kababayan, wala hong nanggugulo sa atin. Ang nanggugulo sa mga Pilipino ay ang gobyerno. Ang administrasyon ni Marcos Jr., mga kababayan, ang siyang nanggulo sa mga Pilipino. Bakit ko nasabi yan, mga kababayan? Kahit wala pang nagtanong, no? Kaya nasabi kong ganon na ang ating gobyerno ang nanggulo sa ating mga mamamayang Pilipino. Tingnan nyo mga kababayan, ang ginagawa na sa Kingdom of Jesus Christ. Isang peaceful na lugar, mga kababayan. At saka isa pa, mga kababayan, ang Kingdom of Jesus Christ ay nasa Davao area, mga kababayan. Ang Davao City, mga kababayan, ang Davao area ay peaceful na lugar, mga kababayan. Hindi magulo. Pero nandoon, mga kababayan, at pinadala ang 2 batalyon na SAP, PNP SAP. Saglit lang, mga kababayan, medyo lumakas ang ulan. Patuloy tayo, mga kababayan. In-stop ko lang saglit, mga kababayan, kasi lumakas ang ulan dito sa amin at hindi tayo magkarinigan. Nasa taas kasi ako nakapwesto, mga kababayan, sa second floor. Ano, mga kababayan, itong kaguluhan natin ngayon, malaki ang pagkakaiba sa sitwasyon ni Marcos Sr. ngayon sa panahon ni Marcos Jr., mga kababayan. Pero ang pagiging diktadorya, mga kababayan, andito na rin. Ito na ngayon ang ginagawa ni Marcos Jr., mga kababayan. Diba? Paano ko nasabi, mga kababayan, na diktadorya si Marcos Jr.? Mga kababayan, ang mga nangyari kasi ngayon, mga kababayan, pagka hindi ka alyado at hindi ka sumasang-ayon sa kagustuhan ngayon ng Office of the President, mga kababayan, at isa kang government official, may kalalagyan ka, mga kababayan. Andyan yung kaliwat kanan nga pagsuspindi, pagtatanggal ng mga mayor o mga gobernor, mga kababayan. At saka isa pa, mga kababayan, yung pagsupil nila sa malayang pamamahayag, mga kababayan, at malayang pag-express, mga kababayan, sa saloobin mo, yung malayang pagtitipon-tipon, mga kababayan, upang maipahayag ang ating mga saloobin, ay sinusupil niya ngayon yan, mga kababayan, sa ating administrasyon. Makikita nyo naman sa tangkang pagkaroon ng maisog rally, mga kababayan, kung paano pinipigilan ng ating administrasyon ilang beses na, mga kababayan. Di ba yan ang isang uri ng gobyerno diktadorya, mga kababayan? Kaya believe ako sa mga taga Pampanga, mga kababayan, hindi sila natatakot sa Office of the President. Hindi sila natatakot, mga kababayan, sa Malacanang. Nanindigan sila. Gaya ang Pilipino, mga kababayan, hindi katulad sa nangyari dito sa Bulacan, mga kababayan. Pasintabi na sa mga Bulakenyo,
Kasi kilala ring mga matatapang ang ano mga kababayan, mga Bulakenyo. Pero mga kababayan, hindi ho na isa katuparan ang maisog rally dito sa lalawigan ng Bulacan. Isang nakakalungkot na pangyayari. Kasi ho, nahawakan sa leeg ng Malacanang ang ating mga government official sa Bulacan mga kababayan. Nagpakita sila ng malaking takot sa Malacanang. Siguro ayaw din nilang masuspende o kaya ayaw nilang mapag-initan mga kababayan sa Office of the President. Pero bakit ho ang taga Pampanga ay walang takot at mainit na mga kababayan tinanggap ang maisog rally? Yung mga sinasabi mga kababayan sa mga vloggers ni Marcos Jr. mga kababayan, na wala daw naniniwala sa maisog rally, nilalangaw daw. Ito mga kababayan, patunay niyan na talagang suportado ng mga Pilipino ang maisog rally mga kababayan. Di ba makikita nyo naman mga kababayan ang nangyari sa maisog rally sa Pampanga. 4 na topic lang mga kababayan ang gustong ihayag sa maisog rally. Ang gusto nila mga kababayan ipaabot sa mga Pilipino. Ngayon dapat sana yun ang hinihingi din gagawin ng ating gobyerno. Una-una mga kababayan, transparency. Yung transparent sila, magiging transparent mga kababayan. Pangalawa mga kababayan, yung accountability mga kababayan. Pangatlo mga kababayan, ang peace, no? Hindi peace nga isda mga kababayan Ang pang-apat mga kababayan, ang security. Patungkol sa security mga kababayan, nanganganib na tayo, parang nakakaladkad na tayo patungo sa gira mga kababayan. O naalala nyo ba mga kababayan, nung nagkaroon ng conference ang mga congressman doon sa Zambales, no? I-google nyo na lang mga kababayan para makita nyo ang ano nito sa nangyayari nga conference ng mga congressman mga kababayan doon sa Zambales. Alam niyo mga kababayan, baliktad, di ba yung mga congressman mahilig manabon yan sa mga ano nila, may mga hearing sila mga kababayan. Pagdating sa Zambales sa conference sila mga kababayan, sila ang pinagalitan ng mga mangingisda. Dahil mga kababayan, puno na mga mangingisda at gutom na no? Kasi ang mga congressman talagang todo yan sila ni tambalos-los mga kababayan, siyempre pati na rin sa administrasyon. Sinabihan sila ng mga mangingisda mga kababayan, panahon ni Aquino hindi na sila nakapangisda diyan sa Scarborough Shoal mga kababayan dahil sa mga Chinese. Hindi na, gutom sila noon. Panahon ni Duterte mga kababayan, nakapangisda sila uli sa Scarborough Shoal mga kababayan. Panahon yun ni Duterte. Diba? Nagawaan ng paraan ni Duterte mga kababayan. Ayan ang pilit na kinukontra ng mga dilawan, mga dilawan na yan. Tapos, ito ngayon mga kababayan, panahon ni PBBM, hindi na naman sila makapangisda mga kababayan, nagugutom na naman sila. Mga mangingisda nagsabi niyan mga kababayan Baka sabihin nyo naman nga Duterte na naman ang nag-ano niyan. Yung mga mangingisda mga kababayan, wala silang kinakampihan sa 3 presidente natin. Baga sinasabi lang nila ang katotohanan. Panahon ni Aquino, hindi na daw sila nakapangisda dyan kasi dahil sa mga inchik. Pag upo ni Duterte mga kababayan, nakapangisda na sila. Tapos, ito ngayon, sa panahon na naman ni PBBM mga kababayan, mas malala pa sa panahon ni Aquino. Hindi na talaga sila makalapit mga kababayan dahil sa mga inchik. Ngayon mga kababayan, hindi masisisi nyo ba ang mga tao, lalong-lalo na yon sa mga mangingisda, na mas mahal nila si Duterte kaya ni PBBM?
Yun, insecure si ano dyan mga kababayan, si Marcos Jr. No? Insecure siya kasi siya na ang presidente pero mas gusto pa rin ng mga taong bayan si Duterte. Kaya yun mga kababayan, talagang pilit nga sinisiraan lang ang mga Duterte. Binabaliktad nila ang mga nangyayari. Kinakaladkad nila ang mga Duterte kung ano-anong isyu mga kababayan. Pero nung ano, mga kababayan, sa sinasabi ni Basti Duterte, sabagay tama rin naman mga kababayan eh. Para irespeto kayo ng mga tao at mamahalin kayo ng mga tao, magtrabaho kayo. Magserbisyo kayo ng tama sa mga Pilipino. Kasi hindi kayo ang amo, hindi kayo ang boss. Ang boss nyo, ang sambayan ng Pilipino. Diba? Hindi eh. Wala naman silang ginawa nga tama mga kababayan para sa mga Pilipino kasi busy sila patungkol doon sa ano, patungkol doon sa political agenda nila mga kababayan. Doon talaga sila nakatutok mga kababayan. At saka yung kaliwat kanan nga pangungurakot. Yun talaga mga kababayan ang hindi mawala-wala. Una-una mga kababayan, ang maisog rally wala namang hangarin nga pabagsakin ang administrasyong PBBM eh. Ang hinanakit lang ng mga tao mga kababayan, yung una, yung sinasabi nilang accountability o yung ano mga kababayan, transparency mga kababayan. Di ba mga kababayan, yun din ang sinisigaw ni Duterte, dating President Duterte mga kababayan, dahil nga kasi yan, nagsimula lang kasi yan mga kababayan doon sa issue ng DepEd, no? Noong hinarang nila yung ano, hinarang nila yung confidential fund ni Sara Duterte mga kababayan. Doon talaga yan nagsimula. Tapos hanggang napunta doon sa piki nga People's Initiative mga kababayan. Yun, doon talaga nagwawala si former President Duterte. Alam ni President Duterte yun mga kababayan, abogado si Duterte. Isang fiskal mga kababayan si Duterte. At isang naging presidente mga kababayan si Duterte. At isang historical warrior si Duterte mga kababayan. Alam ni Duterte ang history natin mga kababayan, mga Pilipino, ang history ng Pilipinas. Mula sa panahon ni Marcos at saka yung sinauna pa kay Marcos mga kababayan. At saka yung sa mga nangyayari, yung mga ginagawa ng mga politiko mga kababayan na ang pagtakbo dito sa ating gobyerno mga kababayan, halimbawa senador o presidente o congressman, ay hindi para magserbisyo mga kababayan. Ang hangarin lang nila ay ang posisyon, kapangyarihan mga kababayan. Siyempre, to earn money mga kababayan. Yun naman talaga, kahit hindi lang aminin mga kababayan. To earn money mga kababayan. Kaya nga nag-aagawan yung mga yan. Nag-aagawan, nagsisiraan, nagpapatayan pa nga pag malapit ng eleksyon. Nag-aagawan sa pwesto. Sa tingin nyo ba mga kababayan, mag-aagawan yan para lang magserbisyo sa mga Pilipino? Hindi yun. Kaya pag mayroong isang politiko na handang magserbisyo ng totoo sa bayan, sisiraan nila ngayon mga kababayan. Yun ang masaklap, yun ang katotohanan dito sa ating ano ngayon. Saka isa pa mga kababayan, patungkol pala doon sa ano mga kababayan, doon sa nakaambang suspension order kay Mayor Basti Duterte. Tingnan niyo mga kababayan, hanggang ngayon hindi nila maibaba yung suspension order ni Basti Duterte. Kasi mga kababayan, nakita nila kung gaano kainit ang mga Pilipino. Nakita nila mga kababayan kung gaano kamahal ng mga Pilipino ang mga Duterte. Ngayon pag isi-serve talaga, ipipilit nila yung mga kababayan. Suspension order na yan mga kababayan. Baka diyan na mag-trigger. Kasi tandaan niyo mga kababayan itong ginawa na kay Pastor Apollo Kibuloy mga kababayan, nagngit-ngit ang mga sambayan ng Pilipino diyan mga kababayan. Nakikita nyo naman hanggang ngayon hindi matapos ang usapin. Lungkot ang nararamdaman mga kababayan sa isang religious group, ang Kingdom of Jesus Christ mga kababayan.
dahil sa ginagawa ng ating administrasyon. Dahil sa ginagawa, mga kababayan, di natin masabi kung alam ng ating presidente ang may pakana niyan, ang DILG secretary, napaka-violente, mga kababayan, ang ginawa ng mga kapulisan dyan. Tapos, mga kababayan, kung i-serve pa nila ang suspension order, mga kababayan, ay baka diyan magsimula ang gulo, mga kababayan, baka hindi na makaabot sa zona si PBBM. Kaya nag-alanganin sila, kaya nung mga unang vlog, mga kababayan, diyan magkasubukan kung gaano katapang ang administrasyon to. Diyan talaga masusubukan ang lakas ng loob nila kung suspended nila si Mayor Baste Duterte, mga kababayan. Diyan, mga kababayan, natatawa ako diyan sa mga yan. Kung yung si Mayor Mark Rama, mga kababayan, inaabuso nila, nagawa nila. Kung si Governor Edwin Mamba, mga kababayan, ay naabuso nila, nagawa talaga na gusto nila. Kung si Governor Edwin Hubahay, mga kababayan, sorry, nagagawa ng gusto nila. At saka si Governor Mamba, mga kababayan, si Governor Mamba nag-react lang regarding doon sa EDCA site, mga kababayan. Yung EDCA site, mga kababayan, hindi yan, mga kababayan, pabor sa ating mga Pilipino. Hindi talaga pabor sa ating mga Pilipino yan, mga kababayan. Aywan ko bakit ang ating presidente ay andyan na naman. Nawala na yung EDCA site dito sa atin Tapos ngayon, binalik ni PBBM, di natin alam kung nakipag-alyansa lang siya sa mga Amerikano dahil siguro sa mga nakapress nilang mga kababayan, yaman nga nasa US ngayon, no? Yung ill-gotten wealth nila, mga kababayan, nga pinakinabangan ngayon sa mga Amerikano kasi nakapress ngayon sa Amerika, mga kababayan, ang ill-gotten wealth ng mga Marcos. Siguro kaya gano'n na lang ang nila para nakikipag na lang sa mga Amerikano. Kaya lang, mga kababayan, ang kawawa niyan tayong mga Pilipino, tayong mga mahihirap na mga Pilipino, na parang unti-unti na tayong hinihila, mga kababayan, kinaladkad patungo sa gira, na wala naman tayong dyan. Yung problema sa West Philippine Sea, mga kababayan, dyan masusubukan ang galing ng isang Pangulo, dyan masusubukan ang diskarte ng isang presidente, mga kababayan. Kasi nagawa yan ni mga kababayan, nagawa ni Duterte, nga pilit nilang sinisira. Diba, nagawa ni Duterte yan. Kaya nga pinagalitan yung mga congressman doon sa yung sa komperensya nila doon sa Zambales Pinagalitan sila ng mga mangingisda, inaway sila. At saka ito pa, mga kababayan, ang ngayon, kaguluhan ngayon. Umaalma na, mga kababayan, pati yung mga empleyado sa gobyerno. Empleyado sa Malacanang, mga kababayan. Ito bang PTV4, mga kababayan? Ito nangyari sa PTV4, mga kababayan, no? Yung pagtanggal nila ng general manager, nga ilang dekada nang naging general manager yan, si Ana Puod, mga kababayan, nga biglang tinanggal. Umalma ngayon, mga kababayan, ang mga ng PTV4. Marami pa palang hindi regular dyan, mga kababayan, sa PTV4. Mayroon tayong narinig, mga kababayan, dahil yang sa alak na yan. Yung kaya yata ba yung matotoong kwento ng mga kababayan, yung nagsabi na tayong alak pa more. Pinatanggal, mga kababayan. Alam naman natin, mga kababayan, kung sino ang mahilig magpatanggal dito sa ating mga diba? Kung sino yung bakit natanggal siya ng mga kababayan, si attorney sila si attorney Glenn Chong, mga kababayan, si attorney Trixie Cross, mga kababayan, diba? Si attorney Rodriguez, mga kababayan. Bakit natanggal? Sino bang nagpatanggal niyan, mga kababayan? Si First Lady. Ito na naman, pati sa PTV4, mga kababayan, pumapapil na naman si First Lady. Dapat kasi, mga kababayan, ang First Lady walang karapatan makikialam sa operasyon, sa ng
pagpatakbo ng ating gobyerno. Si presidente lang dapat, mga kababayan, ang pwedeng magdesisyon yan. Walang karapatan talaga kailanman ang first lady nga makikialam sa pagpatakbo ng ating gobyerno. Nasa likuran lang siya ng presidente, mga kababayan, pero wala siyang karapatan kasi wala siyang mandato sa mga taong bayan. Pero sa ngayon, mga kababayan, ang ating first lady parang siya ang pinaka sa ating gobyerno. Yan, isa pa rin yan. Hanggat nakikinig ang ating presidente sa mga nakapaligid sa kanya, ay talagang mawawala siya sa tono, mga kababayan. Mawawala siya sa tamang direksyon. Katulad niya ginagawang ni Tambaloslos. Nakikinig siya kay Tambaloslos, mga kababayan. Tapos si Tambaloslos nakikinig sa tatlong legal front ng mga NPA, mga kababayan, nga walang ibang layunin kundi ang guluhin ang ating gobyerno. Kaya ito ngayon, mga kababayan, anong nangyari sa ating gobyerno ngayon? Magulo. Kaya sabi nga nila, mga kababayan, patungkol dito kay sa ating first lady. Nakakasira pag ang isang babae daw, mga kababayan, ay manghihimasok sa patungkol sa mga patakaran, o kaya sabihin na lang natin, mga kababayan, tingnan nyo, mga kababayan, kung bakit nagkasala si Adan dahil kay Eva, mga kababayan, diba? Si Samson, mga kababayan, yung isang malakas nga sa nung unang panahon, diba? Bakit si Samson napasubo, napahamak dahil kay Delilah, mga kababayan. Si BBA, mga kababayan, ano nangyari sa kanyang pamumuno? Nagkawindang-windang dahil kay Alisa Araneta, mga kababayan. No? Isang kwentong barbero, mga kababayan. Kaya lang may tama, no? Diba? May tama. Kaya lang si Adan natukso dahil kay Eva, na unang natukso si Eva, unang nagkasala si Eva, at nakaladkad niya si Adan. Naparusahan sila. Si Samson, mga kababayan, napahamak dahil kay Delilah, di ba? Kinagtiwala siya kay Delilah, kinikwento niya, niya kay Delilah, ang kanyang kalakasan, ang kanyang lakas ay nasa kanyang buhok. Ibinibinta siya ni Delilah, mga kababayan. Di ba? Naputulan si Samson ng buhok sa kanyang mga kalaban. Kaya siya natatalo, siya nanghihina. Kung hindi dahil kay Delilah, si Samson, mga kababayan, hindi siya mapapahamak. Si PBBM, mga kababayan, sa tingin nyo, katulad kaya sa kay Adan at sa ni Samson, parang hindi malayong mangyari yung kwento na yun, mga kababayan, sa ating ngayon, sa ating palanggang presidente, palangga, mga kababayan, palanggang presidente PBBM. Diba, mga kababayan, ang daming problema nga dapat pag-usapan sa ngayon, ngunit wala, hindi pinapansin, mga kababayan. Ang kanila tuloy ginagawa, gumagawa sila ng mga diversion ng mga issue, mga kababayan, parang ilihis ang sigaw ng sambayanan, mga kababayan. Pero ang pinakasolusyon dapat yan, makinig siya kung ano yung hinanaing ng taong bayan, pakinggan sana ni presidente. Kasi may 4 na taon pa siya, mga kababayan, 2 taon pa lang ito nakuha niya, sayang kung hindi niya matatapos yan. Pag nakinig talaga siya sa mga sulsol sa nakapaligid sa kanya, mga kababayan, nga wala rin magawang matino, walang mangyayari. Ang paghihirap ng mga Pilipino, mga kababayan, ang dami nang halos hindi na makakain sa ating mga kababayan dahil sa sobrang pagtaas ng presyo sa lahat ng bilihin, mga kababayan, lalong-lalo na sa bigas. Doon sa bigas pa lang, mga kababayan, ipinangako ng presidente. Noong panahon ng eleksyon, marami siyang pinangako, mga kababayan, nga hindi niya natupad. Di ba? Una pangako niya, panahon daw ng ama niya, ang kuryente, mababa lang ang singil. Kasi
lahat ng ano mga kababayan, parang may share sa ano, kuryente sa Meralco noon. Mababa lang ang singil. For ano lang daw, for maintenance purpose lang. Ang tubig, mababa lang din ang singil for maintenance purpose lang. Ang sabi niya, gagawin daw uli yan. Sisikapin daw niyang maibalik sa dati ang tubig, kuryente, at saka yung ibang mga bilihin. Pati pa nga sabi niya, yung contractual nga ano sa mga empleyado, kailangan wakasan na yon. Sabi niya, bawal na yan bawal yan Bakit ngayon tuloy-tuloy pa rin, sabi niya, nung panahon ng kampanya. Tapos ang bigas mga kababayan, pinangako niya na kung kaya ibaba sa 20 pesos, ibaba sa 20 pesos. Kaya lang mga kababayan, kabaliktaran ang nangyayari. Diba? Kasi ang mga trader, ang mga smuggler, mga kababayan, ay kaibigan ng ating administrasyon. Yun si Michael mga kababayan, di ba? Ano yun siya? Oh. Smuggler ng bigas yun mga kababayan, di ba? Smuggler yun sa mga agricultural product. Di ba? May kaso yun si Michael Ma. Anong nangyari? Wala. Nahinto. Yung mga kababayan, yung patungkol doon sa Pedialyc, anong nangyari? Kung sino pa yung resource person, ay siya pang nakulong. Kung may nangyayari ba? Wala din. Si Pastor Apollo Kibuloy mga kababayan, nga wala talagang ang mga Pilipino mga kababayan alam yun, nga si Pastor Apollo Kibuloy ay bunga lamang sa mga panggigipit ng ating administrasyon mga kababayan. Biktima lamang siya sa panggigipit ng ating administrasyon. Pero talagang dinidiin nila mga kababayan. Ito pa si Miura Alice Goo mga kababayan. Di ba? Pagka talagang hindi kaanib ng ating administrasyon mga kababayan, andyan yung nila. Agresibo sila mga kababayan sa mga hearing. Agresibo sila. Tataniman talaga nila ng ebidensya mga kababayan upang ito'y maparusahan. Ito lang ginagawa na kay Pastor Apollo Kibuloy mga kababayan. Diba? Pero kung mahuli nila si Pastor Apollo Kibuloy mga kababayan, baka malaking problema din nila yon. Kaya nga siguro parang titigilan na lang siguro nila ang paghuli ni Pastor Apollo Kibuloy. Kasi pagka, halimbawa mga kababayan, pag nahuli nga nila sa Pastor Apollo Kibuloy, saan nila ikukulong yun? Papatayin ba nila yon? Kung saan nila ikukulong yun mga kababayan, ilang milyon yung magrarally at pupunta doon sa lugar kung saan niya dadalhin ni Pastor Apollo Kibuloy mga kababayan. Baka diyan mag-trigger mga kababayan nga magtuloy-tuloy yung protesta ng mga taong bayan. Kasi sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy mga kababayan, ang mga Pilipino nagkaisa Nagkaisa. Simpatiya nila mga kababayan punta kay Pastor Apollo Kibuloy, pati ang ating mga kapatid nga mga Muslim mga kababayan. Ang simpatiya nila mga kababayan nandoon kay Pastor Apollo Kibuloy kasi alam nilang ginigipit lang si Pastor Apollo Kibuloy. Yung mga Muslim yung mga kababayan, mga kapatid dating Muslim, hindi yan mga Kristiyano, pero nakikiisa sila kay Pastor Apollo Kibuloy. Ibig sabihin mga kababayan, nakikita din ng mga kapatid nating Muslim ang ginagawa ng ating gobyerno, panggigipit kay Apollo Kibuloy. Diba? Ang daming dapat gawin ng ating gobyerno mga kababayan. Bakit natutok sa doon kay Pastor Apollo Kibuloy? Ang dami, nanghihirap ang ating bayan. Bakit si Pastor Apollo Kibuloy pa talaga yung pinagtuunan nila ng pansin? Bakit hindi na lang yung tag 20 pesos ang kilo ng bigas? Ang daming problema mga kababayan. Ang daming problema na dapat pagtuunan ng pansin at ito dapat pansinin ng ating gobyerno. Kung sinisigaw ng mga taong bayan nga magiging transparency kayo, maging transparent kayo, magpakita kayo ng mga resibo kung paano nyo ginastos ang pira ng bayan, ang pira ng mga Pilipino. Mahirap ba gawin yun mga kababayan? Ipakita nyo sa mga Pilipino kung saan napunta ang pira ng bayan.
Yung 800 billion mga kababayan nga unprogrammed fund, kung saan nyo ginamit yan, saan pupunta yung pera na yan. Samantalang ang daming Pilipino nga halos hindi na makakain ng tama sa isang araw dahil sa sobrang kahirapan ngayon sa taas ng bilihin. Pero nagawa pa nila mga kababayan nga araw-araw nagparty doon sa Malacanang. Ang Malacanang mga kababayan parang nagiging concert venue na eh. Diba? Madalas nagpa-concert sa Malacanang mga kababayan. Samantalang ang daming Pilipino halos hindi na makakain. Kanino bang pira yung ginagastos dyan mga kababayan? Di ba pira ng bayan yun? Panahon ni Duterte mga kababayan, kahit tanungin yung mga empleyado sa panahon administrasyon Duterte mga kababayan, nagtitipid lang sa pagkain mga kababayan. Pag kumakain man sila, hindi bungga. Hindi katulad ngayon talaga mga kababayan. Talagang nagpapaano sila sa pira ng bayan. Diba? Bilang na bilang lang yung biyahe ni Duterte nung araw mga kababayan eh. Hindi katulad ngayon ni Dayonior mga kababayan. Halos buwan-buwan bumabiyahe. Hindi pa mga kababayan, alam ng mga Pilipino kung magkaano ginastos bawat biyahe niyan. Andyan pa yun si Tambaloslos mga kababayan. Diba? Kaya pag mayroong maisog rally mga kababayan, pinipigil nila kasi sila rin ang ayaw nilang mabisto ang kanilang mga ginagawa. Ayaw nila mga kababayan na marinig ng mga taong bayan yung sinasabing maging transparent kayo. Maging accountability kayo, di ba? Maging kayo sa security mga kababayan. At saka sa peace. Ngayon mga kababayan, peaceful ba tayo ngayon? Hindi, magulo. Pero mga kababayan, ulitin ko, walang gulo ngayon mga kababayan nga rebellion. Ang kalaban natin ngayon mga Pilipino mga kababayan ay yung mga nakaupo sa gobyerno. Tanungin nyo ako mga kababayan kung bakit nasabi ko yon. Sabihin nyo, yung iba nga siguro, sasabihin, baliw pala itong tao na to, baliw pala itong vlogger na to eh. Paano mo nasabi, gobyerno ang kalaban ngayon ng mga Pilipino? Di ba mga kababayan, si Pastor Apollo Kibuloy, ulitin ko, sino ang kalaban? Pastor Apollo Kibuloy. Si Pastor Apollo Kibuloy mga kababayan, ang unang lumalaban sa patungkol sa mga NPA. Binabakbakan niya ang mga NPA mga kababayan sa SMNI, gamit ng SMNI. Hanggang sa lumabas sila si Eric Silis at Dr. Abadoy. Kaya gumagawa na noon pa mga kababayan, gumagawa na ng hakbang ang mga komunistang CPP-NPA upang mapatiklop si Pastor Apollo Kibuloy. Yung kaso ni Pastor Apollo Kibuloy mga kababayan, tanim-tanim mga kaso sa Amerika mga kababayan, ang FBI nagamit din sa mga makakaliwang grupo na nakabase sa Amerika mga kababayan. Doon yan unang reklamo nga pinagbintangan mga yung human trafficking, mga child abuse. Doon sa Amerika yan mga kababayan, kaya siya hinanting sa Amerika. Ang mga Amerikano mga kababayan nauto din sa mga buhay pa si noon si Marcos Season Marcos Season si Juma Season mga kababayan, napagbintangan ko pa yung singit. Buhay pa si Juma Season noon mga kababayan, nangyari ang kaso na yan. Kasi ang kilusan ng mga mga kababayan nakaabot na hanggang Amerika. Mayroon din silang mga legal doon sa Amerika, parang mga KMU mga kababayan. Ganun kalawak ang ng mga CPP-NPA. Kasi dito sa Pilipinas, talagang binibisto sila mga kababayan ni Pastor Apollo Kibuloy sa mga taong bayan, yung mga pang-aabuso, pangluloko ng mga CPP-NPA kasi doon sa Glory Mountain mga kababayan. Diba? Yung mga katutubo ang mga diyan, no? Yung dating mga nauto ng mga CPP-NPA nung pinasok ni Pastor Apollo Kibuloy mga kababayan, na liwanagan yung ng mga katutubo, yung mga manubo, mga kababayan, yung mga natibo doon sa Davao area. Doon nagsimula nang gigigil ang mga NPA mga kababayan. Kaya gusto nila talagang ipaano si Pastor Apollo Kibuloy.
hanggang sa lumabas si Eric Siles at si Doktora Badoy, mga kababayan. Yung kasagsaganan ng LTF-LK kay President Duterte, humihina na talaga sila, mga kababayan. Humihina na talaga, naghihingalo na sila. Kaya yun talaga ang nagsisikap ang kanang legal front, mga kababayan, nga nakaupo dyan sa Kongreso, nga mapahinto talaga ang operasyon ng SMNI. Ngayon, mga kababayan, panahon ni BBA, mga kababayan, malakas ang kapangyarihan ni mga kababayan, ni Tambaloslos, no? Dahil pinsa ni PBBM, saya si PBBM, mga kababayan, madaling paikutin, napaikot-ikot nila. Doon ngayon lumapit yung mga mga tatlong legal front ng mga CPP NPA. Alam niyo na, mga kababayan, kung sino yung dalawang babae at saka yung isang lalaki diyan sa Kongreso. Yan nga, yun nga mga kababayan, nasasabi ko, diyan sa Kongreso na yan, may mga general diyan, may mga abogado diyan. Kaya lang, bakit ganon? Bakit parang napaikot pa rin sila ng mga kalaban ng Estado, mga kababayan, kalaban ng gobyerno. Tapos kung sino pa yung nagserbisyo sa mga Pilipino, yun pa talagang ititik daw ng mga kapwa taga-gobyerno din. Diba? Sa kaso naman sa SMNI, mga kababayan, yung mga kilusan ng komunistang partido dito sa Pilipinas, yun talaga ang target nilang ma-take down nila yun. Kasi dahil doon sa laban kasama ang bayan ni Eric Siles at saka Dr. Badoy, mga kababayan, diyan talaga sila nanghihina. Napipilay talaga diyan ang mga NPA. Tapos dagdagan naman sa programa ni former President Duterte, galing sa masa, para sa masa, mga kababayan, doon naman tinatamaan yung mga government official, mga congressman, nga mga corrupt, mga kababayan, at saka mga senador, pati na presidente. Doon tinamaan, mga kababayan. Kaya nagkasanib pirsa na ngayon yung mga legal front ng CPP NPA at saka ang mga corrupt nga mga government official, especially si Tambaloslos, mga kababayan, si Tambaloslos. Kaya nagiging powerful na sila ngayon, mga kababayan. Ang mga legal front ng CPP NPA at saka yung mga corrupt na government official, kaya nga sila gustong ipatik down yan, parang matigil yung pagngangat-ngat ni ngangal-ngal ni President Duterte patungkol diyan sa mag-transparent naman kayo, magbukas kayo ng libro, ipakita nyo sa taong bayan ang resibo sa mga ginagastos nyo, sa mga pundo nyo, kung saan napunta yan, kung anong ginagamitan, di ba? Magbigay kayo ng liquidation parang malaman ng taong bayan kung saan napunta ang pira ng bayan. Yun, mga kababayan, mabigat yun. Sa SMNI lang yun. SMNI lang ang iri noon, mga kababayan. Hindi GMA7, hindi PTV4, hindi GMA5, mga kababayan. Kundi SMNI lang. Kaya yun ang gusto niya. Kung tutusin, mga kababayan, walang violation ng SMNI. Bagong renew ang franchise nila, mga kababayan. Hindi tulad ng ABS-CBN, mga kababayan, nga na-take down yun dahil marami silang violation. May mga violation silang ginagawa. Pinabayaan nilang mag-lapse ang kanilang kontrata, kanilang mga kababayan. Ilang license to operate. License to operate ba yun? Itong nila, mga kababayan, kontrata nila, hindi nila nire-renew. May violation sila kaya sila na-take down Ang SMNI, mga kababayan, wala, malinis. Napagkaisahan, ito pa yung isa pa rin tong LTFRB, yung mga kababayan, yung isang ngayon, itong hindi ko naman tuloy isa ring corrupt nga nagpa-uto lang sa mga congressman. NTC, mga kababayan, isa pa rin yung NTC, questionable din yung NTC, mga kababayan. Dito natin makikita, mga kababayan, itong gobyerno natin ngayon ay napakarumi ng laro ng ating gobyerno ngayon, mga kababayan, dahil makikita natin, yan natin makikita yung kaliwat kanan nilang pagsuspinde ng mga hindi nila kaanib, mga government official.
Itong sa Pampanga mga kababayan, di natin alam kung anong mangyayari sa mga ano diyan sa Pampanga dahil nasagawa yung Maisog Rally, napaka-peaceful ng Maisog Rally mga kababayan at napakainit ang pagtanggap ng mga tao sa Maisog Rally. May ano tayo mga kababayan, sisilipin natin ng konti yung mga kaganapan patungkol sa Maisog Rally. Pati ang mga AITA mga kababayan nagsasalita pa. Yun ang matindi mga kababayan. Yung mga AITA mga kababayan, mga mahihirap nating mga kapatid, dapat yun. Kumbaga dapat yun, bigyan talaga ng atensyon yan ng ating gobyerno. Pero wala mga kababayan. Mahirap man tayo, mas kawawa pa yung ano ng ating mga kapatid nga ETA mga kababayan. Dapat yun bigyan ng atensyon ng gobyerno. Dapat yan may special atensyon ang gobyerno patungkol dyan sa mga ano na yan. Pero wala mga kababayan. Sigabong palakpakan ang current mayor ng Davao City, Mayor Baste Duterte! Pampanga, magingay! Teka lang nga, yung mga nagsabi nga tumiklop na ang tuhod ni Mr. Mayor Baste Duterte. Dito mga kababayan, kaibigan, pakinggan mo ito. Pakinggan mo kung tumiklop nga ba ang tuhod ni Baste Duterte, kaibigan. Astig pa rin mga kaibigan. Okay na, tama na, upo na, upo. Kumusta kayo mga Kapampangan? Galing ako doon sa ano, Anong sigaw mga kababayan sa mga tao sa Maisog Rally? Ang sabi nila, wala na daw naniniwala sa mga Duterte. Laos na daw ang mga Duterte. Kaya lang, pero mga kaibigan, umiikot ang tumbong ng Malacanang dahil sa mga Duterte. Ano ang sigaw ng mga taong bayan, mga kaibigan, lalong-lalo na yung mga vlogger ni Dayunior. Pakinggan nyo maigi mga kababayan. Huwag nyo lukuhin sarili nyo. Niluloko nyo kasi sarili nyo eh. Binubulan nyo sarili nyo. Sinisira nyo mga Duterte. Hindi ko malaman kung sumuko na lang kayo mga kaibigan. Wala na kayong magagawa. Kung Duterte ang kalaban nyo, wala na kayong magagawa doon mga kaibigan. bago ako magsimula, gusto ko pasalamatan yung ano, lahat na nandito at yung tumulong na mangyari itong rally natin, yung hakbang ng Maisog. Pinatunayan nyo talaga na ang mga Kapampangan hindi takot at maisog. Ayan. So, ito na nga yung sinabi ko galing pa sa, doon sa simula pa lang, nung paglabas ko sa Leaders Forum ng Hakbang ng Maisog. Lahat ito, tayong lahat ngayon, ay kagagawan lamang ng isang tao. And who is responsible kung bakit tayo nandito ngayon, nagsasama-sama at gusto mag-express ng mga sentiments natin. Sinabi ko yan, simula pa lang, wala sanang ganito kung maayos lang yung presidente natin.
Yun bang sinabi na yon mga kababayan ni Baste Duterte, yan ba ay panghihikayat o ah, pabagsakin ang administrasyong Marcos mga kababayan? Ito ba ay isang destabilisasyon mga kababayan? Itatanong ko dyan sa mga vlogger ni Duterte, yan ba, yun bang sinasabi nyong destabilisasyon na gusto ng mga Duterte? Yun ba yung sinasabi nyo? Malaki mga kababayan ang pagkaiba sa sinabi ni Basti Duterte ngayon, naririnig nyo. Na wala sana mag-iipon ngayon ng Mais Ugrale kung maayos nga naman ang pagpatakbo ni President Marcos sa kanyang administrasyon. Di ba? Kung nagserbisyo lang sana ng tama sa mga tao, kung hindi lang puro ayuda nga namimigay ng 5,000 tapos bawiin yung 4,000, 1,000 na lang ang makukuha sa pagkatapos pumirma. Di ba mga kababayan? Isang maliwanag na pangluloko yan. Isa lang hindi nyo sa kaya yung mga tao napunta dito sa Mais Ugrale. Pero kung maganda sana talaga ang pagpatakbo ni Marcos sa administrasyon ngayon mga kababayan, kung maganda talaga serbisyo niya sa mga Pilipino, sana ang sinisigaw ngayon mga Pilipino, Marcos, Marcos, hindi Duterte. Pero bakit Duterte ang sinisigaw? Kasi nakikita ng mga Pilipino ang serbisyo ng Duterte. Malayo sa serbisyo ng Marcos. Wala pang ang serbisyo ang Marcos para sa mga Pilipino 2 taon na mga kababayan. Pero wala pang ginawang serbisyo ang Marcos para sa mga Pilipino. Di ba? Kaya ngayon sa pagsisigaw ng mga Pilipino ng Duterte, ang sabihin ng mga vlogger ni Marcos nga gusto ng mga Duterte i-destabilize ang administrasyong Marcos. Tama naman yung sinabi ni Baste. Wala sanang Mais Ugrale, walang pagtitipon-tipon ng mga taong diskontentos kung mamalakad ng gobyerno kung tama ang pagpatakbo ng ating presidente. Diba? Kung nasa ayos lang sana ang pagpatakbo ng ating presidente, mga kababayan, sa ating bansa, di sana walang nag-iipon-ipon ngayon, nagrarally. Tama o mali mga kababayan? Diba? Kasi kung magandang patakbo, pamamalakad ni Marcos mga kababayan, siyempre walang magrarally kasi kontento ang mga tao. Katulad doon sa ginawa ni Duterte. Sa ginawa ni Duterte mga kababayan, kahit andyan yung mga makakaliwang grupo, pero welcome sila kahit saan lang gusto mag-rally, open sila mga kababayan. Kasi ang sabi ni Duterte, karapatan nila yon. Wag lang sila manggulo. Karapatan nila yon. Pero si Marcos mga kababayan, hindi mo marinig na masabi ni karapatan nila yon. Hayaan mo silang mag-rally. Hindi. Kung sino yung mga government official ang susuporta sa Mais Ugrale, tatanggalin nila. Ayaw nga ito sa Pampanga mga kababayan. Kung bakit ganyan yung sa Pampanga. Ganon ka luwag yung sa Pampanga. Sinisecure pa nga ng taga Pampanga yung pagdaos ng Mais Ugrale, parang hindi matambakan ng heavy equipments mga kababayan May mga nagbabantay talaga Kaya nasabi ko mga kababayan, nga mas matapang ang mga taga Pampanga kaysa taga Bulacan. Bakit ko nasabi yan? Mga kababayan, tatanong nyo, pasintabi lang sa mga taga Bulacan hindi ko sinasabi nga ang taga Bulacan ay mga walang bayag kasi kilala rin ang mga Bulakinyo, mga matatapang mga kababayan. Pero yan ang prueba sa Malolos Bulacan, umayaw ang mayor. Matapang si mayor o duwag? Sa Bustos Bulacan, anong ginawa? Diba? Ginawa talaga nila lahat ng paraan mga kababayan para hindi maidaos ang Mais Ugrale. Diba? Kasi mga kababayan, isa pa, andyan si Attorney Glenn Chong mga kababayan. Diyan malalaman ang mga Pilipino kung ilan lang talaga ang totoong boto ni BBM mga kababayan noong panahon ng eleksyon. Pero panalo pa rin naman. Panalo pa rin mga kababayan. Kasi lamang, halos kalahati pa rin ang lamang niya. Kaya lang mga kababayan, hindi talaga siya abot doon sa boto ng Vice President. Milya-milya ang layo sa totoong boto niya. Kaya yon ang inano ni Lisa Marcos mga kababayan. Parang hindi nakakahiya, hindi daw sila mapahiya. O kaya minamain kondisyon na rin nila mga kababayan ang mga Pilipino. Para kung may balak man silang gagawin sa susunod ng eleksyon mga kababayan, masabi nila nga, 1 million lang naman ang diferensya. Kaya pagka magkakanya-kanya na,
mabawasan yung boto ni Sara Duterte. Talagang walang laban kay BBM. Di ba, mga kababayan? Pero ang totoo, mamaya mga kababayan, maririnig nyo kay Atty. Aglin Chong, 24 million lang talaga ang boto ni BBM nung nakaraang eleksyon. Minanipula ni Lisa Marcos, pinadagdagan para makahabol siya o kaya mahigitan niya ang boto ng Vice President. Kasi alam naman nila, maraming mga DDS supporter talaga, yung mga talagang diehard talaga nga Duterte supporter, mga kababayan, hindi talaga binoto si BBM. Kaya lamang na lamang kay kay Sara Duterte eh. Marami talaga mga diehard Duterte supporter hindi talaga binoto si BBM. Kami, binoto namin dahil sa Uniteam, dahil sa panawagan ni Sara Duterte. Pero yung talagang mga diehard, mga kaibigan, hindi talaga sumunod sa sinabi ni Sara. Sara, binoto nila. Kasi yung mga nakakilala, ngayon, lalong-lalo na, di ba, yung sinabi ni PRRD bago ang eleksyon. Yun, may tama din yun. Kahit ganun lang yun. Sinasabi ni PRRD, mga kababayan, may tama yun. Ngayon, minanipula ngayon ni Lisa Marcos. Pero yung kay Sara Duterte, hindi talaga lang pwede i-manipula yun kasi lalong hihigit ang boto. Kaya ang kay BBM, talagang gusto lang nila makadikit sa boto ni Sara Duterte, mga kababayan. At patuloy na tayo, mga kababayan. Pero nagulat ako ngayon kasi walang mga dump truck, walang mga dump truck. Hindi nila kinaya yung mga Kapampangan. Putang ina, tunay may isog na Kapampangan. Pumunta kaming Dumaguete, bigla na may mga dump truck. Simple lang naman yung hinihingi namin. Hindi naman siguro lahat ng tao o may tao sa mundong ito na tama lahat ng ang ginagawa. Yung gusto lang natin is the right to express ourselves. At yun na lang yung hinihingi natin, ayaw pa. Baka ang sunod niyan, hindi na tayo pwedeng huminga. Ano ang problema talaga ng... It's a very confusing administration, actually, sa totoo lang. Hindi ko maintindihan yung mga kilos o mga ginagawa. Parang ako mayor ako ng Davao. Ako si Sebastian Duterte, yung mga hindi ako kilala ha. Ako yung mayor ng Davao. Ngayon, wala pa ako sinasabi. Sandali lang, pagsalitain na naman ako. Yung ganito ha. Ako, local executive ako. Siyempre, alam ko yung concerns ng mga barangay namin, yung mga communities. Ang problema, dahil siguro, kasi nagsasalita nga ako, not really against, but I'm just pointing out, tinuturo ko lang naman yung yung mga kailangan ayusin. Kung tingin nyo against ako, di wala akong pakialam. If you take it, negatively, wala akong pakialam. Pero hindi pwede na hindi tayo magsalita. Yung hindi ito rule of a single person. It's demokrasya tayo eh. It is the rule of the majority. Hindi ibig sabihin na kung anong gusto mo mangyari o gawin mo, yun na yung mangyayari dyan. Kailangan mong pakinggan yung boses o ano yung mga sentimento talaga ng mga tao. And unfortunately now, that is not happening. How can you govern a state or a nation if you do not listen to the majority?
naging nagkaroon tayo ng authoritarian regime. Siguro may gusto talaga to na maibalik yon. Kasi sa ginagawa niya ngayon, hawak nila lahat. Ito mainstream media, wala na yan. Wala na yan. Lahat ng formula na ginagawa nila before, they are attempting to do it now. Noon, siguro 1970s, magagawa mo yan. Walang social media. And you know, mga tao, medyo hindi, mahirap yung connectivity. O ngayon, sinusubukan na naman nila ulit. Ang gusto niyan, monarkiya. Yung nagsimula talaga yan, yung hakbang ng maisog, pagkatapos nung People's Initiative nila. Gusto nila ng charter change so that they can perpetuate their position hanggang sa kung kailan nila, hanggang sa mamatay na lang tayong lahat. Ayaw nang bumaba. Kaya nga, naiisip ko, talaga bang walang hiya? Na sobrang walang hiya talaga? O tanga? Kung gusto nila na sila-sila lang, sabihin na natin, marami naman paraan yan. Kung gusto nilang ayaw bumaba o gusto nila sa kanila pa rin yung susunod na maging presidente, kanilang manok. O di, magtrabaho ka. Bakit mo utuin yung mga tao, papipirmahin mo, tapos magbibigay ka ng ayuda na may mukha nyo pa? Utang ina ninyo. That is also one reason kung bakit alam niyo nandito talaga ako. Because I do not agree yung traditional politics talaga. I'm sorry kung maraming matatamaan. Ako, mayor man din ako. Andyan din yung picture ko. But it's time for us to move on. Hindi ibig sabihin may bigas yan, andyan yung mukha mo, sa kanya yan. Pera ng tao yan. Utang ina. Alam nyo, pag lagi tayong nandito sa cycle na yan, yung mga practices talaga ng Philippine politics, pa-picture-picture, kada may bigay ng pera sa mga kailangan, may picture talaga nakaabot, ipopost, kunwari sa kanya yung pera na yon, hindi naman talaga. Huwag na kayong maniwala sa ganon. Kailangan, we have to go beyond that. Pero palagay ko ngayon, parang nahiya, nawala na yung mukha ni... Nahiya rin. Meron din palang hiya. Kasi yung picture, napakalaki before, ngayon maliit na lang. Oh. Utang ina. Excuse me for my bibig ko. Ano lang expression lang yan. It's a frustration actually. That's why. Dapat ito lang talaga. Balik ako sa People's Initiative. Utuin mo yung mga tao. Kasi yung
na nangyari yon, na niloloko nila yung mga tao. Sa dami mong problema and the opportunity that you have being a head of state, a president, or like a couple of people who are in the highest places in government, positions in government, ang dami mong pwedeng ayusin, but your unang-una mong priority is magpatagal lang ng wala pa ka magkita ka naman ng kahit may ginawa ka lang. Wala talaga. Tingin nila yung buhay ng Pilipino ganun lang kadali, na parang monarkiya talaga. Gusto ko today I will become the king and this lady will become the queen, and all of nasa lahat ng baba namin, kontrolado namin. Sira ulo, putang. Tingin nyo ba normal yan? Kaya nga, either makapal talaga yung mukha mo na ayaw mo dumaan ng election, or tanga ka. Hindi ako ang nagsabi nun. Tapos ngayon, siyempre pumalag yun kami. May mga ibang probinsya din. Yung si Governor Hubahib ng Davao del Norte. So, nagparali sa doon. Anong ginawa ng mga gago? Sinuspindi. Actually, I'm really surprised kung bakit hindi pa ako suspended ngayon. Hindi nila alam siguro tama ba, mali ba, tama ba. Pero okay lang din. Kung i-suspend nila ako, okay lang. Libre yun na bakasyon. Yung mga anak ko, makasal ko, wala ko iisipin. Hindi na ako mag-take ng leave. Pero, rumors lang din naman yun. Sinuspende nila si Governor Hubay pagkatapos ng pagpang ng maiso. Kasi, sa kanila, hindi pwede na magsalita ka. Hindi pwede na may ibang tama or may punto ka. Kailangan sila lang yung tama lagi. Saan yung utak nito mga to? Pupunta kami ng Bulacan. Ang magpang ng maisog, nag-attempt sa Bulacan. Hindi natuloy. Ang dami nilang exhibition. Gamit pa yung mga tao sa gobyerno. Sa Dumaguete, it was the same thing. Pumunta kami ng hakbang ng maisog andon kasama si former President Rodrigo Roa Duterte. Nilagyan nila ng mga truck yung park kung saan dapat yung demonstration. So, bakit ganun ba kasupot talaga yung mga galawan ng itong mga to? Hindi na lang pwedeng hayaan na lang. Maglaro lang kayo ng patas. Sumatotal, wala man talagang masasaiyo ang lahat nitong mundong ito. Walang ganun. Walang ganun. Kahit kung sabihin mo, napakagaling mo, may isa talaga, dalawang tao dyan na will disagree with you. Ayan, hindi pumapasok sa utak nila. Kaya nga, hindi ko sobrang extreme yung thought
boses ng mga tao na ito. Pagkatapos Dumaguete, so kailangan naming lumabas, lumipat, yung mga tao naglakad papunta sa ibang part kung saan tinuloy yung demonstration. So pahihirapan katalaga nito nila. Pagkatapos naman, yung malala sa Tacloban, ginawa nila, naglagay pa rin ng tingin ko lang masyadong may insecurity itong administration na ito. Kasi kung if you are really confident with what you are doing, ano yung trabaho mo at sa mga ginagawa mo, at maayos ka naman, so bakit mo pipigilan yung mga ganitong klaseng activities? Wala naman, no harm done. Nagsasalita lang naman, and it is our constitutional right to express ourselves. Siguro may yan. Ewan ko lang, hindi ko lang talaga alam. Kasi hindi rin naman talaga itong si BBM, yung klase ng presidente na he will address, like current issues. Napansin ko lang, pinipili niya lang. And it's, a lot of this, itong nangyari dito, alam ko yan, mayor ako. Sipin na lang natin, nasa isang barangay, may nangyayari na ganito. Then it will be my responsibility and part of my job. Kung tatanungin ko, what is the problem? Paano natin ayusin yung problema na yan? Paano natin para matapos na lahat at mapayapa tayo ang lahat? Pero wala akong makitang attempt talaga from this administration na gawin yun. All they do, pagkatapos ito, marami na naman yung mangyari sa Davao. Tulad nung, ito talaga. Ako, mayor ako. Ayaw ko yung mga tao sa Davao, bangag. Ayaw ko ng drugs, di ba? Ayaw ko ng mga tao doon kumakain ng sabo, o ano-ano dyan. So, wala naman talagang, sinabi ko, I declaring war on drugs. This city is against drugs. O anong ginawa nila? Nirelieve nila 36 ka pulis. Wala naman ako inutusan. Tanga talaga. Kung yun, kaya nga sobrang, it's really confusing. Hindi naman masama yung intention ko na siguro masama kung involved ka in illegal drugs. But, for the people na ayaw nila na kumain ng sabu yung anak nila, yung kapatid nila, ayaw nila mag-shrink yung utak. Bakit, why is it an issue for them? Itong DILG. Bakit ang dami yung maniobra para... Bakit alam nyo ba kung yan yung platform ng Davao City, ayaw namin talaga ng droga. But, so, does it mean that you are supporting illegal drugs? The declaration on war on drugs is because I am concerned of the welfare of the Davaoenos. Tapos gusto nilang barakin, sira ulo. Ang daming, tapos, ito pa, ang nangyari
doon, yung ginawa nila kang sa property ni Pastor Kibuloy, this is a very recent one. Makinig kayo. Dahil lang. Tama talaga. Yan ang wala talaga sa Pilipinas. Hustisya. Mr. President, pakinggan mo yung mga tao mo. Yan. Oh, kanino kagagawan to? Huwag niyo sabihin yung regional director. Oh, huwag niyo sabihin ako. Huwag niyo sabihin yung Chief PNP. Tatlong rehiyon ng mga police andon just to apprehend one person. Excessive show of force talaga. What? Are you trying to intimidate us? Mahiya naman kayo, putang ina nyo. Ang mga tao ang naglagay sa inyo dyan. Tapos ngayon, ang ginawa nila, imagine this, pagkatapos ng mangyari yon, hindi siguro nila nakuha yung gusto nila, nirelieve nila yung mga polis na sila rin naman nag-utos. Puta ina, sira ulo talaga. Kinontradict lang nila yung kagagawa nila. Kinokontradict lang talaga nila sa sarili nila. Tapos ipapalabas nila, wala naman talaga itong ginagawa itong administration na to. Alam mo, at saan magaling ito? PR lang. Lagi lang kasi hawak nila sa mainstream media. Lagi gusto nilang utuin yung sarili nila na everything is alright and walang problema. Yan. Ganun talaga. O, sige. Puta. Tapos gusto pa ng... Ngayon, gusto pa ng gulo. Ngayon, with China. Pwede ka naman, you can approach, the best way to approach, especially pag territorial conflict, is through diplomacy talaga yan. Sino ba naman gusto nga makipagpatayan ka dyan? Nagsalita na nga yun dito kanina. Nandito yun, di ba? Yung fisherman natin na ano? Oh, galing na sa
sa kanya sa sarili nilang press conference at sinabi sa mukha nila talaga na noon nakakapagpangisda pa sila doon, ngayon mas nahihirapan sila. Huwag niyo sabihin, bayad yun. Kailangan ah, may naalala lang ako. Buti pa kayo, mga ordinaryong Pilipino, mga Kapampangan at saka yung mga tumayo dito. Hindi kayo takot. Pero tingnan natin yung Congress natin ngayon at yung Senado. May maiso ba? Ni isa wala. Sabagay, ang legislatura, mukhang pera talaga yung mga yan. Sana wag na sila magalit kasi totoo naman. Yung pera na, di siguro lahat, pero mukhang pera talaga yung mga yan. Kasi power, the legislative body is the power of the purse. Diyan madaan lahat ng pera eh. So, lahat ngayon, soft projects, katulad ng isang, may video, sa Davao, sa Digos, may binigay na ayuda, kinuha ng barangay yung 8,000, ang binigay doon sa recipient is only 2,000. So, you know, pag soft projects talaga, mabilis lang yan. And they are all funneling the budget on soft projects. So, kayo na bahala mag-isip kung ano yan. Ikaw, Bungo, kumpare taka, pero kung alam ko lang pala na magkakaganito, yung mga tao, yung mga yung nagboto kami, mga tapapinyo, nagboto kami sa Imuhabong. Kung alam ko lang na ganito lang pala yung gagawin mo, sana hindi na lang. Sa totoo lang, ako, yung iniidolo ko talagang senador, si Miriam Defensor Santiago, dalit Miriam. Orya hisgot lang kasi wala na yung tao, pero iniidolo ko talaga, yun talaga yung hero ko. Pero unfortunately for us, mas napabilib pa ako nito si Risa Contiveros kaysa ni Bong. Kasi ever since talaga, nasa previous administration, yung previous administration, kalaban niya na hanggang ngayon consistent yan at di talaga natatakot yan. Pero, you know, maglalagay tayo ng mga you have time, pare, Bong, you have time to redeem yourselves. Ihatag na ipakita sa mua that you will stand by the Filipino people. Show your love, yung pagmamahal mo sa bansa na mas umaapaw pa kaysa sa pagmamahal mo sa sarili mo. Kasi hirap na yung mga tao ngayon. Ikaw pa naman, promisan ka ng 20 pesos na bigas. Typical na ano talaga, textbook na scam. Wala. Ano talaga, pangloloko lang talaga nakikita ko. Abuse of authority,
example, for our current leaders and our future leaders. Kung yan yung pinapakita na ugali, kultura, and ways of handling government, then kawawa naman yung Pilipinas talaga. Kawawa naman. Sana naman matapos na tong yung practices ng mga trapo talaga. Nakakapagod na rin. Sa tagal na panahon, yung problema talaga ng Pilipinas, alam nyo, corruption talaga. Corruption talaga. Magandang gawin, naiisip ko, ibalik mo yung death penalty, isama mo yung corruption, plunder, bribery. Tingnan natin kung may tatakbo ba dyan sa Congress at Senado na yan. Kung nakikita nga, mga elected officials, ikaw yung boses ng tao and you're in a national position, and you should be saying something, especially when it's very clear, kitang-kita na lahat, the atrocities of what the administration is doing. And you should say something. Wala, di tayo na lang. Kaya pa? Pero alam nyo, hindi ako naniniwala na hindi kaya talaga ng Pilipino. Kailangan lang talaga may faith lang kayo, may paniniwala lang kayo na maiangat talaga natin yung bansa natin. Kasi kung hindi, wala sana tayo ngayon dito. Kasi mas gusto pa natin na mas maganda pa talaga kinabukasan para sa ating lahat, sa mga Pilipino. And thank you for being with me tonight dito sa Pampanga, sa Akbang ng Maisog. Maybe soon, yung mga anak natin, yung mga our grandkids, yung mga apo natin, they will be living in a better Philippines. Na mas maganda, mas maayos, mas maligaya na Pilipinas. So, salamat for being with us sa Akbang ng Maisog. Ituloy nyo lang. We share the same sentiments. Gusto natin ng maayos na kinabukasan at may seguridad para sa mga susunod sa atin. The future generation. Yun talaga yung mahalaga. Someday, hindi na nila pagdaanan pa yung mga dinadaanan natin yan. We should give them, better problems than what we have now. And I think that is the ultimate goal and our ultimate responsibility as parents and as elders sa bansang ito. So, kailangan sama-sama talaga tayo, united tayo with one cause na isang paniniwala na makakamit natin mas maliwanag at mas progresibo, magandang Pilipinas pagdating ng panahon. Nagkakaroon lang din ako ng pag-asa dahil nandyan din kayo. Hindi rin kayo, huwag kayo mawawalan ng pag-asa.
magsasalita. Pero you fight for your country. Because as it seems now, nobody is, kundi tayo ng mga tao na nandito sa bababa lang. So we will fight for that. And no one, sa nakikita ko, sa politika ng Pilipinas ngayon, takot lahat. Kayo lang yung maisog. Magandang gabi sa inyong lahat at mabuhay kayong lahat. Thank you and God bless you all. Palakpakan po natin muli. Yon mga kababayan, ang pahayag ni Mayor Basti Duterte. Isang matapang na pahayag ng isang Duterte, mga kababayan. Yon ang sinasabi mga kababayan ng mga troll ni BBM. Bumahag na daw ang buntot ni ni Basti Duterte. Bumahag na daw ang buntot mga kababayan ng mga Duterte at gusto nang makipag-ayos, makipag-ano sa mga Marcos mga kababayan. Ay, gumagawa ng istorya ba yung mga ano. Ulitin mga kababayan, wala namang masama ang hangarin ang mga Duterte mga kababayan. Doon ba sa sinasabi ni Basti mga Duterte, mga kababayan, ano ba ang tema doon nga masasabi ng mga vloggers ni BBM na nanggugulo lang daw ang mga Duterte sa administrasyon ni BBM. Gusto lang daw talaga i-destabilize ang pamumuno ni BBM. Saang parte ba doon mga kababayan ang sinasabi ng destabilize? Diba? Ang hinihingi lang mga kababayan, ang sinasabi lang naman dyan, magtrabaho ng husto, magtrabaho ng tama sa mga Pilipino, para sa mga Pilipino mga kababayan. Magpakita sila na magserbisyo sila sa mga Pilipino para makuha nila ang simpatiya ng mga taong bayan. Diba? Yun lang naman eh. Marami pang ano dito mga kababayan, kaya lang medyo mahaba na oras ko mga kababayan, baka hindi nyo na papanoorin itong ano, sobrang mahaba na mga kababayan. Halos magdalawang oras na. Kailan mga kababayan, putulin ko lang tong video ko. Sa sunod araw na naman uli mga kababayan, yung kasunod pang ano, ang kasunod pang magsasalita mga kababayan, kasi medyo mahaba 'to mga kababayan, no? 4 na tema itong ano mga kababayan. Una-una, transparency, accountability, peace and security mga kababayan. Yun lang naman ang anuhin natin mga kababayan, ang pagtalakay niyan. Yun lang din ang ipapakita natin sa inyo. Yun lang naman ang main ano talaga ng mga kababayan, maisog rally. Ang iparating sa inyo ang dapat gagawin ng ating gobyerno ngayon. Ngayon ang kailangan natin mga kababayan. Yan naman ang hinihingi natin na gagawin nila. Kaya lang mga kababayan, wala silang response sa mga panawagan na yan Nagbibingi-bingian sila. Sa halip, ngayon nga talaga ang gagawin nila ay gumagawa sila ng mga diversion mga kababayan, mga panguntra dyan, mga atake nila na panguntra dyan. Hindi tayo magkaroon ng solusyon sa ating problema kung yan ang gagawin ng ating administrasyon. Yan ang nga dapat ang guide niya no? Yung sinisigaw ng taong bayan, dapat yun ang gagawin niya upang makuha niya ang simpatiya ng mga taong bayan, hindi niya galitin. Kaya lang iba mga kababayan, sumusunod siya sa ito naman si Abalos mga kababayan, isa pa rin yun. Yun bang nangyayari sa Kingdom of Jesus Christ mga kababayan? Wala ba kinalaman si Abalos yan? Yun ba'y direktang utos ng presidente? Pumapapil si Abalos dyan mga kababayan kasi nauutosan niya yung mga pulis. Ito naman din ating impeach ngayon mga kababayan, isa ring sip-sip na hindi rin iniisip. Dapat kasi bago sila sumunod sa isang order, titingnan nila kung ang order na yun ay magbenepisyo pa mga kababayan ang mga mahihirap nating sambayanan, yung mga sambayan ng Pilipino, hindi yung ang magbenepisyo lang ay ang presidente. Ano ba naman yan? Kaya ulitin ko mga kababayan, mayroon talaga dalawang klase ng order, no?
yung unlawful order at saka yung lawful order, mga kababayan. Pagka unlawful, alam naman din pagka unlawful, kaya hindi masusunod yung rule of engagement, mga kababayan. Kasi pag unlawful, mga kababayan, malamang at sa malamang, mababayolate yan ang rule of engagement. Diba? Huwag na lang nating ipatupad, mga kababayan, pagka kung unlawful yung order. Kung yung order ay medyo nahihiwalay sa saligang batas, o kaya medyo napailalim sa konstitusyon, mga napapalabas, mga kababayan, sa konstitusyon. Kasi ang ano ng ating mga PNP, mga kababayan, to serve the people, to protect people and properties, mga kababayan. Diba? Hindi yung to protect president lang. Kung pinakailangan, kung alin ang mas ano, mga kababayan, yung milyon-milyong mga mahihirap nga inosenteng Pilipino o yung utos ng presidente nga hindi alam kung ano yung inuutos niya. Yun dapat, mga kababayan, tingnan din dapat yan, mga kababayan, ng ating mga kapulisan o ating mga kasundaluhan. At dito na lang muna ako, mga kababayan. Maraming salamat. Ipagpatuloy na lang natin ang ating tema sa susunod kong pag-vlog, mga kababayan. At maraming salamat sa inyo, mga kababayan. At bago tayo maghiwa-hiwalay, mga kababayan, pwede ba ako'y manghihingi ng isang subscribe sa inyo, mga kababayan, at saka isama nyo na rin pagpindot ang notification bell, mga kababayan, para maging updated kayo sa mga video nga aking i-upload. Maraming salamat, mga kababayan, at magandang gabi sa inyong lahat.